Bumagsak siya, niyakap ang kanyang ulo, ang kanyang mukha ay namutla, basa sa pawis. Ang kanyang isip ay nagpapanik, bumubulong sa sarili, pinatay nga ni Xiao Xuan ang Killing Demon. Naaalala ang dating laganap na kapangyarihan ng Sun Moon Divine Sect, lalo siyang kinabahan, bumubulong. Ang Sun Moon Divine Sect ay isang sect na may spirit severing expert na nakaupo sa Longyan Upper Kingdom. Maaari itong ituring na hegemon sa lugar na ito. Kahit natipunin mo ang lahat ng sect sa buong Daokan Dynasty, hindi nila kayang pigilan kahit isang daliri mula sa kanila. Umupo siya nakaharap sa malaking bato, yakap pa rin ang kanyang ulo, nanginginig sa lahat ng dako, patuloy na nagrereklamo, Shinru, ang idiot na iyon. Tapos na tayo, tiyak na patay na si Xiao Xuan. Patay na ang Hongmang Sect. Patay na ako. Biglang umalangaw-ngaw ang isang yabag sa likuran niya at isang boses ang nagtanong, ganoon ba? Ipinakita ni Xiao Xuan ang kanyang madilim na mukha na may matatalim na mata, tiningnan siya. Iniurong niya ang kanyang espada at sinabi, hindi ko masabi sa iyo kung paano ang aking kinabukasan at ang Hongmang Sect, ngunit ikaw. Si Wang An, sa likuran niya, ay lumingon at nakita siya. Umungol siya sa takot, Xiao Xuan. Patuloy siya, ngayon, kailangan mong mamatay. Nang walang pagdududa, iwinagayway niya ang kanyang espada at tinapos ang kanyang buhay. Ang kanyang masakit na sigaw, akya, ay umalangaw-ngaw sa buong Hongmang Sect, isang babalas sa mga dalawa ang mukha. Ibinaon ni Xiao Xuan ang kanyang espada, umaagos pa rin ang dugo, tiningnan ulit ang bangkay ni Wang An. Bumulong siya, tapos na. Nakita ang dalawang tumpok ng ulo sa tabi niya na nakasalansan ng mataas na parang dalawang higanteng bundok. Tumangala si Xiao Xuan sa sect leader at nagtampo. Medyo magastos ang labanan na ito. Pagkatapos ay lumapit siya sa isang elder na masipag na ginagamot ang mga pinsala ni Zhang Hai, nagtatanong, kumusta ang sect leader? Si Sumo Han, matapos suriin siya, ay sumagot, sugatan sa Heart Meridian. Maaari siyang iligtas, ngunit kailangan niyang gumaling sa loob ng maraming taon, natatakot ako. Narinig ang nag-aalinlangan at medyo pesimistikong tono ni Sumo Han, nanigas ang mukha ni Nabuuri at Li Qingyuan. Nagtataka, hindi na kayang alagaan ng sect leader ang lahat sa sect. Proactive na nag-alok si Zua ng solusyon, sa sitwasyon ngayon, hindi maaaring mawala ng pinuno ang Hongmang Sect. Kailangan nating mabilis na pumili ng isang sect master upang katawanin tayo. Habang nag-aalinlangan pa ang lahat sa Hongmang Sect kung sino ang pipiliin, sa likuran nila, lumakad si Ying Jingyu na nakalagay ang mga kamay sa likod niya, nagmumungkahi ng isang ideya, iminumungkahi ko si Elder Xiao Xuan. Nakita siyang lumapit, pinag-isa ni Zuan ang kanyang mga kamay sa pagbati pagkatapos ay nagtanong, maaari ko bang itanong kung sino itong daw friend na ito? Masayang pinag-isa ng babae. Ang kanyang mga kamay bilang ganti pagkatapos ay seryosong sinabi, ako po si Ying Jingyu. Pagbati sa mga kagalang-galang na miyembro ng Hongmang Sect, iginuhit niya ang lalaking nakatayo sa tabi niya na nakakrus ang mga braso, formal na ipinakilala siya, siya po ang aking tagapagtanggol, si Old Wei. Ngumungol lang siya bilang pagbati. Narinig ang pangalan ng babae, malabo na nalaala ni Sumo Han, hindi ba si Ying Jingyu, laging kasama si Lin Ziyi. Nagulat din si Lin Ziyi at sumigaw, ano? Biglang lumuhad si Xiao Xuan. Magalang niyang pinag-isa ang kanyang mga kamay at sinabi, si Xiao ay bumabati sa Third Princess. Hindi napigilan ni Bai Luri na magulat at bumulalas, Third Princess. Matapos tumayo si Xiao Xuan, nagtanong si Ying Jingyu ng may ngiti, mukhang matagal nang alam ni Elder Xiao ang aking pagkakakilanlan. Magalang niyang ibinalik ang mahabang daw sa Third Princess, mahinang sumagot, umasa lang po ang hamak na ito sa Dragon Chi mula sa inyong talam upang maghula, at kinumpirma lang ang inyong pagkakakilanlan nang marinig ko kayong tinawag na Ying Jingyu. Kinuha niya ang mahalagang talam, nakangiti sa papuri, Elder Xiao ay tunay na matalino na tao. Kung ganoon, magiging prangka ako. Pumunta ako upang imbitahan ang inyong Hongmang Sect na lumahok sa Myriad Dao Gathering na gaganapin sa capital city sa kalahating taon. Sa sandaling matapos ang Third Princess magsalita, sabay-sabay na sumigaw sina Lin Ziyi, Sumo Han, Li Qingyuan, at Bai Luri, the Myriad Dao Gathering. Ipinakilala ni Ying Jingyu na nakakrus ang kanyang mga braso, ang Myriad Dao Gathering ay inihahanda ng royal family ng Great Jin Dynasty.
Ang pagtitipon ay nagpapatawag ng pinakamalakas na puwersa sa loob ng hangganan upang makipagkumpetensya at matukoy ang pinakamakapangyarihang sect. Pagdating sa puntong iyon, huminto siya, tiningnan ang lahat at dahan-daang nagpatuloy, ang oras na ito ay naiiba sa mga nakaraang beses. Ang mga kalahok ay hindi limitado sa mundo ng paglilinang ng immortal, kundi kasama rin ang mga malalaking marangal na pamilya ng Great Jin Dynasty. Ito ang pinakamalaking pagtitipon mula nang maitatag ang ating dynasty. Pagkatapos ay nagpakita siya ng kaakit-akit na mga kondisyon upang hikayatin ang paglahok, kung sasang-ayon ang Hongmang sect na lumahok sa Myriad Dao Gathering at si Elder Shao ay handang mamuno sa pangkat, mag-aalok ako ng isang hindi pa nasasamantalahang Spirit Stone Mine pati na rin sapat na Dharma Artifacts at Cultivation Resources. Nakita na tila hindi sapat ito upang kumbansihin, idinagdag ni Ying Jingyu. Ang mga patakaran ng pagtitipon na ito ay ang nagwagi ay maaaring makakuha ng titulong national sect at maglingkod sa kanyang kamahalan. Bukod pa rito, ang mga resources ng buong Great Qin Dynasty ay ikalilinaw sa kanya. Kung mananalo ang Hongmang sect, lahat ng ito ay magiging sa inyo. Nagalak at namangha ang mga tao ng Hongmang sect nang marinig nila ang marangal na titulo, isang national sect. Matapos pakinggan ang pagpapakilala at paliwanag ng Third Princess, hinimas ni Xiao Xuan ang kanyang baba, mukhang nag-iisip habang ipinapahayag ang kanyang mga saloobin, kahit ang mga malalaking marangal na pamilya ay lumalahok. Sa pamamagitan ng paraan, nang malaman ko na ang City Lord ng Luyun City ay isang elder ng Luyun sect, naramdaman kong kakaiba. Ang mga secular official ay talagang may ganoong malalim na koneksyon sa mga puwersa ng paglilinang ng immortal. Ngumiti si Ying Jingyu sa papuri, mukhang naunawaan ni Elder Shao ang susi sa pagtitipon na ito. Mangyaring magsalita ng malaya, nakita na nagbukas siya ng bibig, magalang na pinag-isa ni Xiao Xuan ang kanyang mga kamay at prangkang nagsalita. Ang Xiao na ito ay may kulang na kaalaman, inorganisa ba ito ng kanyang kamahalan upang bigyan ng malaking problema ang mga malalaking marangal na pamilya. Narinig ni Xiao Xuan na binulalas ang intensyon ng Third Princess, sabay-sabay na napagtanto at sumigaw ang mga tao ng Hongmang sect, Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang nakakuyom na kamao at buong tapang na nagpatuloy. Nang maitatag ang Great Qin Dynasty, umasa ito sa suporta at proteksyon ng mga malalaking marangal na pamilya upang halos mapanatili ang pamamahala nito. Ngayon, daan-daang libong taon na ang lumipas, na nagdulot sa pattern na ito na maging normal. Ang paghawak at pagdedesisyon ng maraming mahahalagang bagay sa korte ay nakasalalay sa suporta ng mga malalaking marangal na pamilya. Ngayon, ang kapangyarihan at kasakiman ng mga malalaking marangal na pamilya ay nagdulot sa royal family na makaramdam ng banta. Hindi ba? Matapos suriin ang sitwasyon ng Great Qin, ngumiti si Xiao Xuan at may kumpiyansang naghula. Ang pagtatatag ng isang national sect na direktang nasa ilalim ng emperor ay upang hatiin ang mga resources ng mga marangal na pamilya at pahiniin ang lakas ng mga marangal na pamilya, tama. Nagpakita si Ying Jingyu ng isang ngiti na hindi na masisiyahan at nagkomento, Elder Shao ay tunay na isang political talent. Pagkatapos ay pinag-isa niya ang kanyang mga kamay at yumuko bago si Huyan, nagsasabing may paghanga. Nakita ko lang si Elder Shao na pumatay ng 2 nascent soul experts mag-isa. Lubos na humanga si Ying Jingyu. Umaasa pa rin ako na si Elder Shao ay maaaring lumapit upang lumahok sa Myriad Dao Gathering na ito. Medyo nagulat si Lin Ziyi nang makita ang mapagpakumbabang hitsura ni Ying Jingyu, nag-iisip, napakarespeto ng Third Princess ng Great Jin kay Shifu. Si Xiao Xuan, nakita si Ying Jingyu na nagbubunyag ng kanyang mga intensyon ng walang bahagyang pagtatago, ay nag-alala at nagtanong, hindi ka ba natatakot na ang ilang mga sects ay lihim na magtatayo ng tulay sa mga marangal na pamilya at ibubunyag ang balita? Masaya niyang ipinaliwanag, ano pa ang dapat isaalang-alang na lihim tungkol sa bagay na ito. Matapos kong talakayin ang bagay na ito sa aking ama at makuha ang kanyang pahintulot, nagpadala siya ng mga tao upang ipalaganap ang balita sa mga malalaking marangal na pamilya. Sa tingin ko, narinig na nila ito, ngunit hindi nila ito pinigilan. Marahil, gusto rin nilang gamitin ang pagkakataong ito upang ganap na sugpuin ang royal family upang ang prestihiyo ng mga marangal na pamilya ay tumaas pa. Nahawakan ni Xiao Xuan ang estratehiya ni Ying Jingyu, at lihim siyang gumawa ng paghusga sa kanyang isip, ang taktika na ito ay tunay na top-notch.
Ang third princess ng Great Jin ay sa halip ay isang talento na kayang balikat ang malalaking responsibilidad. Matapos lihim na suriin, sinabi ulit ni Xiao Xuan, kung gusto mo ang Xiao na ito na mamuno sa pangkat, hindi sapat ang mga gantimpala na ito. Kumunot ang noo ni Wei Ju nang marinig si Xiao Xuan na humihingi ng mas maraming benepisyo at galit na pinagalitan, bata. Huwag kang maging ganoon kasakiman. Inabot ni Ying Jingyu ang kanyang kamay upang pigilan siya at marahang sinabi, Old Wei, iwan mo ito sa akin. Matapos pigilin si Wei Ju, lumingon siya kay Xiao Xuan at mahinang sinabi, Elder Xiao, mangyaring sabihin ng malaya ang iyong mga kinakailangan. Tinaas ni Xiao Xuan ang kanyang tingin sa third princess, na ginawang malinaw ang kanyang kahilingan, bakit hindi ka maging disciple ko? Medyo nagulat si Ying Jingyu sa mungkahi na ito at nauuto, maging disciple mo. Kasabay nito, lumabas ang isang info panel ng kanyang system tungkol sa kanya, name, Ying Jingyu, Identity, Third Princess of the Great Jin Dynasty, Comprehension, 100, Foundation, 55, Talent, Tyrant Supreme Physique, Unactivated, Activation Condition. Umakyat sa Imperial Throne, absorb the National Fortune Dragon. Nanlaki ang mga mata ni Xiao Xuan nang makita niya ang mahalagang info mula sa system. Nag-isip si Xiao Xuan, nagpapahirap sa kanyang utak, ang Tyrant Supreme Physique, hindi ba iyon ang nabasa niya sa ilang sinaunang teksto? Tila, ang gumagamit ay makakakuha ng lahat ng chi mula sa mundo, makakakuha ng mas marami sa mas kaunti at mayroong dragon energy na nagpoprotekta sa kanila. Bukod pa rito, pinapayagan silang magpakawala ng mga natatanging epekto mula sa kanilang mga cultivation methods. Hindi na nakapagpigil pa si Old Wei. Galit na galit siya sa pag-iisip na gusto ni Xiao Xuan ang third princess bilang isang estudyante, sumisigaw, ikaw na walang galang na handal. Kasabay nito, nagsimula siyang mag-gather ng chi sa kanyang kamay, handang magturo ng leksyon. Ngunit muli, itinaas ni Ying Jingyu ang kanyang kamay upang pigilan siya, sandali. Ang chi na nabubuo sa kanyang kamao ay kumalat, lumilipad na parang mga talulot ng peach blossom. Nanatiling kalmado si Ying Jingyu at kumilos ng may respeto kay Xiao Xuan, pinag-iisa ang kanyang mga kamay. Maaari bang itanong ng junior na ito, anong dahilan ang mayroon ng senior para gustong kunin ako bilang isang disciple? Hindi nagatubiling sumagot si Xiao Xuan ng buong sinseridad, syempre, dahil mayroon kang extraordinary bones, spiritual wisdom, at tiyak na magiging talented. Narinig ito, medyo natigilan si Ying Jingyu. Napatulala siya, bumubulong na parang nasa isang daze, pinahahalagahan ang aking talento. Mga imahe mula sa kanyang pagkabata ang biglang bumaha sa isip ni Ying Jingyu habang nag-iisip siya, mula pagkabata, kahit na mayroon akong pinakamahusay na pagkaunawa sa mga cultivation method sa lahat ng aking mga kapatid, ang tula, calligraphy, at etika ay pinakamahusay din. Ngunit pagdating sa aktwal na paglilinang, hindi ako kasing galing ng aking mga kapatid. Kaya't hindi ako gaanong pinahahalagahan ng aking royal father. Ito ang unang pagkakataon na may nagsabi na pinahahalagahan nila ang kanyang talento. Sa kanyang malalim na mga mata habang tinitingnan niya si Xiao Xuan, makikita mo ang isang pagdaloy ng emosyon, isang gan na mahirap ilarawan. Samantala, nakita ni Xiao Xuan na nakatayo siya doon nang walang imek at naisip na nag-aalinlangan siya, kaya kinaway niya ang kanyang kamay at sinabi, Third Princess, ano ang pinag-aalinlanganan mo? Gusto mong marinig ang tungkol sa mga benepisyo ng ating seventh pick. Xiao Zihe, sabihin mo sa Third Princess ang tungkol sa mga perks ng seventh pick. Narinig ni Lin Zihe na tinawag siya ng kanyang Shifu, labis siyang ipinagmalaki at itinaas ang kanyang kamay na sumagot, opo, ang disciple ay. Pagkatapos, mula sa kung saan, kinuha niya ang isang chart at masiglang gumanap bilang isang guro na nagpapaliwanag ng masigla, ang pagsali sa aming seventh pick ay hindi lang nangangahulugan ng personalized cultivation guidance. Hindi lang iyon, lumapit siya kay Sumo Han, hinimas ang likod nito habang buong pagmamalaki siyang ipinakilala na may nagniningning na mga mata. Mayroon din tayong Third Order Alchemist Junior Martial Sister na makakapagbigay ng medicinal pills at formulas anumang oras. Kumikita siya ng napakalaking kapital sa ilalim ng kanyang pangalan araw-araw. Narinig ito, masayang kinumpirma ni Sumo Han, Ma'am, Ma'am. Puno pa rin ng pagkasabik ang boses ni Lin Zihe, pinakamahalaga,
mayroong perk ng ating Shifu na personal na magbibigay sa iyo ng initiation at magpapasa ng kanyang cultivation. Anuman ang iyong talento, ginagarantiya ng pagsali sa 7th peak ang isang walang hanggang kinabukasan. Ngumisi ng malapad si Xiao Xuan, ahem, tama iyan. Narinig ang labis na kaakit-akit na sales pitch, lalo na ang bahagi ng talento. Nagsimulang mag-alinlangan si Ying Jingyu ngunit nagtanong pa rin siya para sa katiyakan, ginagarantiyahan ba ito anuman ang iyong talento? Tiningnan ni Lin Ziyi ang kanyang Shifu ng buong kumpiyansa at matatag na sinabi, syempre. Upang mas ibenta ito, nagpasya si Lin Ziyi na gamitin ang kanyang sarili bilang halimbawa. Inilagay niya ang isang kamay sa kanyang balakang, hinimas ang kanyang dibdib gamit ang isa pa at komandat ng mapaglaro, bago ako sumali sa 7th pick, isa lang akong servant. Lahat ay nagsabi na wala akong talento para sa paglilinang. Ngunit ngayon, wala pang kalahating taon pagkatapos sumali sa 7th kick, nasa 2nd level na ako ng foundation establishment. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.